Sa paglubog ng araw, habang ang kulay kahel na sinag ay unti-unting nilalamon ng paparating na dilim sa kalangitan ng Quezon City, ang ingay ng mga busina at ang dagundong ng mga makina sa kahabaan ng EDSA ay tila isang walang katapusang awitin ng pagod at pag-uwi. Sa gitna ng magulong daloy ng trapiko, isang babae ang marahang nagpapatakbo ng kanyang kulay rosas na scooter. Hindi lamang ito isang sasakyan para sa kanya, ito si Rosie, ang kanyang matapat na kasama sa araw-araw na paglalakbay mula sa isang mundong puno ng panganib patungo sa kapirasong katahimikan na tinatawag niyang tahanan. Ang babaeng ito ay si Alina Santos. Nakasuot siya ng isang simpleng navy blue na mini dress na bumabagay sa kanyang balingkinitan, ngunit matipunong pangangatawan, isang katawang hinulma ng mga taon ng lihim na pagsasanay bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang mahabang buhok, na may kakaibang kulay ng matingkad na asul, ay malayang sumasayaw sa hangin sa likuran niya, isang marka ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman sinubukang itago. Ang kanyang mga mata, matalas at laging alerto, ay nakatuon sa daan sa unahan. Nakatago man ang kanyang mukha sa ilalim ng isang itim na helmet, mababasa sa paraan ng kanyang paghawak sa manibela ang kanyang katangian, kalmado, may tiwala sa sarili at hindi kailanman matitinag. Ilang metro mula sa kanyang kinalalagyan, napansin niya ang biglaang pagbagal ng mga sasakyan. Nag-iilaw ang berdeng ilaw sa trapiko, ngunit walang gumagalaw. Sa gitna ng kalsada, ilang mga pulis ang nakatayo, walang opisyal na tolda, walang malinaw na karatula ng checkpoint, tanging isang kupas na dilaw na police line at mga ngiting mapanlinlang sa kanilang mga mukha. Agad na binagalan ni Alina ang takbo ng kanyang scooter. Bahagya siyang napakunot noo. Hindi siya madaling matakot, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing mayroong mali. Ngunit hindi siya lumiko o tumakas. Sa isang mahinahong kilos, itinigil niya si Rosie sa gilid ng kalsada, sa dulo ng pila, na tila nagsasabing, susunod ako sa batas, ngunit hindi ako magpapasakop sa inyo. Doon, sinimulan niyang magmasid, at ang kanyang mga nakita ay dahan-dahang nagpainit ng kanyang dugo. Ang kanyang asul na buhok, isang kulay na pinanatili niya mula pa noong una siyang pumasok sa espesyal na pagsasanay, ay patuloy na iwinawagayway ng hangin, kasabay ng alikabok at usok mula sa mga tambutso. Ang kulay na iyon ay hindi isang kapritso, ito ay isang paalala na siya ay naiiba at hindi kailangang magtago sa anino para manatiling mapagmatsyag. Ang navy blue na bestida na yakap ang kanyang katawan ay hindi lamang damit pa uwi mula sa trabaho, kundi isang balabal na nagtatago ng lakas na sanay sa labanan. Ang kanyang mga braso at hita, bagamat hindi halata, ay nagtataglay ng katumpakan at balanse na bunga lamang ng maraming taong pagsasanay. Wala siyang pakialam kung husgahan siya ng mga tao batay sa kanyang panlabas na anyo, maganda, kaakit-akit, mahina. Para sa kanya, ang kahinaan ay isang ilusyon na nilikha ng mga taong takot sa mga babaeng hindi nila kayang kontrolin. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang itim na helmet nang tuluyan ng huminto ang scooter. Lumitaw ang isang mukhang matalas ngunit payapa. Ang kanyang makakapal na kilay ay hindi kumukurap. Ang kanyang mga matang kulay kape ay sinusuri ang bawat sulok na may tumpak na atensyon, na parang isang sundalo. Ang kanyang panga ay matigas, handang magsalita kung kinakailangan, at handang manahimik kung ito ang mas makabubuti. Ang kanyang balat ay bahagyang kumikinang dahil sa pawis, ngunit walang bakas ng pagod sa kanyang tindig. Nakatayo siya ng tuwid sa tabi ng kanyang motor, hindi nakasandal, hindi balisa, hindi naglalaro ng telepono tulad ng iba. Ang kanyang mga kamay ay nakababa lang sa kanyang tagiliran, handang kumilos anumang oras. Ang kanyang paghinga ay regular, sinusukat, tulad ng isang kawal na nagmamapa ng larangan bago ang isang sagupaan. Sa di kalayuan, isang matabang pulis na may makapal na bigote ang nagsimulang tumitig sa kanya. Isang mapanlinlang na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi inalis ni Alina ang kanyang tingin. Tinitigan niya ito pabalik, tahimik at walang ekspresyon, na para bang sinasabi, alam kong sanay kang pumili ng bibiktimahin, pero ngayon, nagkamali ka ng pinili. Si Alina ay nanatiling nakatayo sa dulo ng pila. Si Rosie ang tanging sasakyan na walang bahid ng putik, kahit na bumuhos ang malakas na ulan sa buong lungsod kahapon. Hindi siya sumiksik pasulong tulad ng iba, hindi nagtulak, hindi sumingit, hindi nagreklamo. Naghintay lamang siya ng may katahimikan na nagdulot sa mga tao sa paligid niya na kusang dumistansya.
Sa kanyang paligid, ang mga motorista ay nagbubulungan, nakayuko, sinusuri ang kanilang mga pitaka, at inihahanda ang perang matagal na nilang itinabi para sa ganitong mga pagkakataon. Isang ina na may maliit na anak na nakasabit sa kanyang likod ang mahigpit na humawak sa kanyang bag, puno ng takot ang mga mata habang nakatingin sa mga pulis. Isang teenager na lalaki ang kinakagat ang kanyang labi, nanginginig ang mga kamay habang inilalabas ang kanyang lisensya. Hindi sila tiningnan ni Alina. Hindi siya nakaramdam ng awa. Pinagmasdan lamang niya ang bawat kilos ng mga pulis, bawat ngiti na masyadong malapad, bawat kamay na mabilis na naglalagay ng pera sa bulsa. Ito ay hindi isang lehitimong checkpoint. Ito ay isang palengke ng katiwalian na pinapatakbo gamit ang opisyal na uniforme. At siya, na nakakita na ng mas malalang kasamaan sa mga kagubatan, ay mas alam ang mga senyales kaysa sa mga taong nagbabasa lamang ng ulat. Sa kanyang harapan, 2 pulis ang nakatayo sa tabi ng isang luma at nabubulok na kahoy na mesa na natatakpan ng kupas na pulang plastik. Ang isa ay maihawak na blangkong tiket na puno na ng mga pangalan ng mga pinalaya kapalit ng pera. Ang isa naman ay abala sa paninigarilyo, ang mga mata ay hindi inaalis sa mga kababaihang dumadaan. Walang breathalyzer, walang standard na proseso, walang supervisor. Tanging ang kapritsyo ng isang matabang lalaki na ngayon ay nakatitig kay Alina mula sa malayo habang kinakagat ang dulo ng kanyang sigarilyo. Nakangiti na parang isang mandaragit na nakahanap ng biktima na hindi alam na matagal na siyang pinupuntirya. Hindi umatras si Alina, hindi lumingon. Tinitigan niya lamang ito pabalik na may mga matang hindi kumukurap, na wari nagsasabing, alam kong gusto mo akong pagharian, pero hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. At sa likod ng kanyang katahimikan, isang bagay ang nagsimulang magbago. Ang kanyang pananahimik ay hindi na pagsuko. Nakapili na siya. Hihintayin niya ang kanyang pagkakataon. At pagdating ng oras na iyon, sisiguraduhin niyang maaalala nila na may mga hangganan na kahit ang uniforme ay hindi kayang pagtakpan. Naghihintay si Alina, hindi gumagalaw, hindi nagrereklamo, hindi yumuyuko. Isa-isang lumipas ang mga motorista. Isang trooper ng truck ang binigyan ng babala at pinalampas ng walang multa. Isang teenager na babae na may maikling buhok ang sinuri ng 5 minuto bago pinayagang umalis matapos mag-abot ng 2 pirasong 500 piso. Ang bawat transaksyon ay nangyari ng walang opisyal na salita, walang tiket, walang pirma, tanging mga ngiti, senyas ng kamay, at perang lumilipat mula sa daliri patungo sa bulsa. Hindi inalis ni Alina ang kanyang tingin. Itinago niya sa kanyang isipan ang bawat detalye. Ang paraan ng paghawak ng pulis sa pera, ang hintuturo at hinlalaki na mariing pumipisil na parang sinusukat ang halaga ng isang buhay. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa mga mata ng mga babae, hindi may otoridad, kundi may nakatagong pagnanasa. Sa dulo ng pila, ang matabang lalaki na may makapal na bigote na kanina pa nakatitig sa kanya ay dahan-dahang lumapit. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo at alak. Hindi siya nagdala ng tiket, walang dalang anumang gamit sa pagsusuri. Tanging isang mapang-akit na ngiti at mga matang nagpasya na, ito ay sa akin. Nang huminto siya sa harap ni Alina, hindi siya bumati, hindi nagtanong ng pangalan. Tinitigan lamang niya ito, na para bang sinusukat kung gaano kalalim niyang kayang sirain ang katahimikan nito. Pagkatapos, sa isang mahinang boses na sinadyang marinig ng mga nakatayo sa paligid, sinabi niya, "Miss, pakilabas po ang mga papeles ninyo." Walang tono ng pakiusap, walang paggalang, tanging isang utos na binalot sa magalang na salita. Hindi nagulat si Alina. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa, dahan-dahan itong binuksan, at isa-isang inilabas ang lahat ng dokumento. Lisensya na may bisa pa ng 2 taon, rehistro na nakapangalan sa kanya, at ang orihinal na resibo na hindi pa naisasangla. Lahat ay malinis, walang gusot, walang anumang marka. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng lumang mesa, sa harap mismo ng lalaki, nang hindi naghihintay ng utos. At nang kunin ito ng lalaki, sinadya ng kanyang mga daliri na hawakan ang likod ng kamay ni Alina, isang paghawak na matagal, sobra, at hindi propesyonal. Hindi binawi ni Alina ang kanyang kamay, hindi siya tumingin dito. Nanatili siyang tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, sa likod ng kanyang payapang mga mata, isang bagay ang nagsimulang tumigas, tulad ng bakal na pinainit at pagkatapos ay inilubog sa yelo.
Alam niya ngayon na hindi ito tungkol sa mga papeles, ito ay tungkol sa kapangyarihan. At siya, na minsan nang humawak ng buhay sa kanyang mga kamay, ay hindi papayag na ituring siyang isang bagay na basta na lang kinukuha. Hawak-hawak ng pulis ang mga dokumento na para bang sinusuri ang isang bagay na ninakaw, hindi pag-aari ng isang masunuring mamamayan. Pinagbali-baligtad niya ang mga pahina, tinitigan ang mga pirma, sinuri ang tinta, at kinilatis ang serial number, mga kilos na masyadong matagal, masyadong para sa isang simpleng pagsusuri. Walang mali, walang kulang, walang pagkakamali. Ngunit nanatili siyang tahimik, masyadong matagal na tahimik, na parang naghahanap ng butas na wala naman, naghahanap ng dahilan na hindi niya mahanap, dahil lang sa ayaw niyang tanggapin na hindi niya kayang pasunurin ang babaeng ito. Sa paligid, ang ibang mga motorista ay nagsimulang tumingin, nagtataka, natatakot, o marahil ay naghihintay sa isang pangyayaring sanay na sila, isang magandang babae na tatanggi ay insultuhin. Pagkatapos ay magbabayad siya, at aalis na mailuhang nakatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ngunit hindi umiyak si Alina. Hindi siya yumuko. Nakatayo lamang siya, kalmado tulad ng isang puno na hindi matutumba kahit anong lakas ng bagyo. At sa kanyang katahimikan, alam niyang sinusubok siya, hindi ng batas, kundi ng kasamaan na sanay ng manalo. Pagkatapos, walang sabi-sabi, nilibot ng lalaki ang kulay rosas na scooter. Mabigat at dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, na parang sinusuri ang isang ebidensya. Tinapik niya ang katawan nito, hinaplos ang salamin, sinuri ang gulong. Pagkatapos ay yumuko siya sa likuran, tinitigan ang plaka na natatakpan ng tuyong puti dahil sa ulan kahapon. At doon niya natagpuan ang kanyang dahilan. Sa isang malakas na boses, sinadya upang marinig ng lahat, sumigaw siya, aha. Siguradong karnap 2. Sinadya mong dumihan ang plaka para hindi mabasa. Estilo iyan ng mga magnanakaw. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa kalsada na biglang natahimik. Ang ilan ay yumuko. Ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono, ngunit hindi nag-record, nanood lamang. Hindi gumalaw si Alina, hindi tumutol, hindi nagpanik. Tiningnan lamang niya ang lalaki at sinabi sa isang mahinahon na boses na lalong nagpatigil sa hangin, orihinal po ang motor na ito, sir. Kung hindi kayo naniniwala, ay check ninyo ang chassis at engine number. Walang tono ng hamon, walang emosyon, tanging isang katotohanan na binitiwan na parang isang sundalong nag-uulat ng posisyon ng kalaban. At sa mga mata ng lalaki, ang katahimikan na iyon ang pinakamalaking insulto, dahil hindi niya masira ang takot nito, at iyon ang nagpagalit sa kanya. Hindi sumagot ang matabang pulis. Kumunot ang kanyang noo, naningkit ang mga mata, at tumigas ang kanyang panga na parang isang batong nagsisimulang mabitak. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob magsalita ang babaeng ito, lalo na sa isang kalmadong paraan, hindi nanginginig, hindi yumuyuko, hindi nagmamakaawa. Ang mga kumpletong dokumento sa kanyang kamay ay parang isang sampal. At nang banggitin ni Alina ang chassis at engine number, alam niyang hindi niya ito kayang pasinungalingan. Ngunit ang kanyang amor proprio bilang hari ng kalsada ay hindi niya hahayaang masira sa harap ng maraming tao. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, at pagkatapos ay tumayo ng tuwid, sinusubukang ipakita ang isang otoridad na sa totoo lang ay matagal ng marupok. Ibinalik niya ang mga dokumento, ngunit hindi sa magalang na paraan. Inihagis niya ang mga ito sa mesa, na nagpakalat sa mga papel. Malinaw na karnap to, sabi niya, ang boses ay puno na ngayon ng peking galit. Akala mo tanga ako. Akala mo hindi ko alam ang mga modus ninyo. Walang saysay ang kanyang mga salita, hindi lohikal, ngunit wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay manalo siya. Sa kanyang mga mata, si Alina ay hindi na isang mamamayan. Siya ay isang banta, hindi dahil sa motor, kundi dahil sa katapangang hindi matakot. Nanatiling hindi gumagalaw si Alina. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa isang sinusukat na ritmo, tulad ng isang taong binibilang ang tibok ng puso bago bumaril. Hindi na siya tumutol, hindi na kailangan. Alam niya na kapag naubusan ng dahilan ang isang tao, gagamitin niya ang kapangyarihan, o kahit man lang ang anino ng kapangyarihan. At iyon ang susunod na mangyayari. Tama nga siya. Lumapit ang lalaki, sobrang lapit na ang kanyang hiningang amoy sigarilyo at panis na kape ay tumama sa pisngi ni Alina.
Bahagya siyang yumuko at bumulong, isang mababang boses na para lamang sa kanilang dalawa. Kung gusto mong mabilis ang usapan, miss, magbigay ka na lang ng 10,000. Tapos ang problema. Walang gulo. Ang bulong na iyon ay hindi isang alok, ito ay isang pangingikil na binalot bilang solusyon. Hindi sumagot si Alina. Tinitigan lamang niya ang kanyang mga mata, malalim at hindi kumukurap. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Isang beses matatag, walang pag-aalinlangan. Sa likod ng kanyang mga mata, isang emosyon ang nagsimulang dumaloy. Hindi galit, kundi isang mas malalim na pagkadismaya sa mga nagtataksil sa kanilang uniforme, sa sistemang hinahayaang mangyari ito, sa katahimikan ng mga mamamayang piniling manahimik. Ngunit pinigilan pa rin niya ang kanyang sarili. Dahil alam niyang hindi pa ito ang oras para magsalita. Ito ang oras para maghintay at sukatin kung hanggang saan ang kanilang kayang gawin. Hindi na naghintay ng sagot ang lalaki. Dahan-dahan siyang tumango na parang naiintindihan na niyang hindi niya ito mapipilit sa salita, kaya't pipilitin niya ito sa gawa. Walang babala, walang ingay, kinuha niya ang susi ng motor ni Alina mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa kanal na puno ng putik at basurang dahon. Narinig ang isang mahinang kiplok nang bumagsak ang susi at lumubog sa madilim at maruming tubig. Walang gumalaw, walang nagsalita. Tanging ang hangin ang tila huminga kasama nila. Hindi hinabol ni Alina ang kanyang susi, hindi sumigaw, hindi umiyak. Tiningnan lamang niya ang direksyon ng kanal at pagkatapos ay muling tumingin sa lalaki. Hindi nagbago ang kanyang mga mata, ngunit sa loob nito, isang bagay na matagal nang natutulog ang nagsimulang magising, tulad ng isang sandatang tinanggalan ng kaluban matapos ang matagal na pagtatago. Hindi siya galit. Hindi siya malungkot. Nagsisisi lamang siya. Nagsisisi na naniwala pa siyang may natitira pang hustisya sa mga lansangang ito. Pagkatapos, mula sa likuran, isang mataas at payat na pulis na may malamig na mukha ang kumuha ng isang lata ng gasolina mula sa likod ng mesa. Wala siyang sinabi, hindi nagpaliwanag, hindi humingi ng pahintulot. Binuksan lamang niya ang takip ng lata at sinimulang ibuhos ang likido sa kulay rosas na katawan ng motor. Dahan-dahan, sistematiko na parang dinidiligan ang isang lantang halaman. Dumaloy ang gasolina sa tangke, sa upuan, sa gulong sa likod, sumuot sa mga siwang na karaniwang hinahawakan lamang ng mga daliri ni Alina na puno ng pagmamahal. Hindi siya huminga, hindi inalis ang tingin. Pinanood lamang niya ang bawat patak na bumabagsak, bawat gasgas na nalilikha, bawat alaala na nagsisimulang masunog. At nang sumiklab ang apoy, isang pusporo ang sinindihan ng sadya at dahan-dahan na para bang binibigyan ang lahat ng oras para makita, hindi gumalaw si Alina. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid, ang kanyang mga kamay ay nasa tagiliran pa rin. Ngunit sa loob-loob niya, sa likod ng kanyang mga matang hindi kumukurap, ang mundo ay nagsimulang gumuho. Hindi dahil sa motor, kundi dahil napagtanto niyang hindi lamang nila sinusunog ang isang sasakyan. Sinusunog nila ang tiwala. Sinusunog nila ang pag-asa. At akala nila sa apoy na iyon matatakot siya. Ngunit hindi nila alam, ang apoy na sumusunog sa isang bagay na maganda ay nagbibigay lamang ng higit na katapangan sa taong nakakakita nito. Dinilaan ng apoy ang katawan ni Rosie ng buong bagsi. Ang mga kulay kahel na dila ng apoy ay dahan-dahang umakyat mula sa tangke patungo sa upuan, kumalat sa mga salamin, sa ilaw sa harap, sa manibela na laging mahigpit na hawak ni Alina tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Ang maitim at makapal na usok ay umakyat sa langit na halos madilim na, naghahalo ang amoy ng nasusunog na goma, natutunaw na plastik, at mainit na metal, isang amoy na tumutusok sa ilong. Nagpapaalala sa kanya ng isang larangang minsan na niyang iniwan. Walang gumalaw, walang sumubok na apulahin ang apoy. Ang mga tao ay nanood lamang, tila sanay nang makita ang hustisya na sinusunog sa harap nila. Mayroon pang ang umatras, na parang takot na matalsikan ng mainit na abo. Nanatili si Alina sa kanyang kinatatayuan, hindi lumayo, hindi tinakpan ang ilong, hindi sumigaw. Sinundan ng kanyang mga mata ang bawat segundo ng pagkawasa, hindi may kalungkutan, kundi may kalinawan ng isang sundalong alam na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na hindi na nila makokontrol. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula, hindi dahil sa init, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim.
Ang emosyon na matagal niyang ikinulong sa likod ng disiplina ay nagsimulang tumagas. Ang mga ugat sa kanyang sentido ay dahan-dahang pumintig. Ang kanyang mga daliri, na kanina ikalmadong nakababa, ay dahan-dahang kumuyom, hindi mahigpit, ngunit sapat upang mamuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang matatag na paghinga ay nagsimulang magbago, malalim na pagpasok, mabagal na paglabas, tulad ng isang makina na kinakargahan ng huling lakas bago sumabog. Tiningnan niya ang pulis na naghagis ng posporo, isang mukhang may kasiyahan, isang ngiting mapanlait, ang mga kamay ay hawak pa rin ang walang laman na lata ng gasolina. Sa mga mata nito, si Alina ay hindi na tao, isa na lamang biktima na dapat manahimik. Ngunit nagkamali sila. Nang tuluyan ng gumuho si Rosie at naging isang nasusunog na balangkas ng metal, isang bagay sa loob ni Alina ang sumabog. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, hindi sa pamamagitan ng iyak, kundi sa isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa libu-libong tinig. At mula sa katahimikang iyon, isinilang ang isang desisyon. Hindi niya ito palalampasin. Hindi ngayon, hindi kailanman. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging pagkilos. Hindi sumigaw si Alina, hindi nagmura. Huminga lamang siya ng kanyang huling hininga bilang isang biktima, at ibinuga ito bilang isang tagapaghukom. Ang kanyang mga mata na dating kalmado ay nag-aapoy na ngayon, hindi dahil sa mabangis na galit, kundi dahil sa matalas na pokus na tanging pag-aari ng mga sanay na tapusin ang isang banta sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang katawan na kanina'y tila isang rebulto ay muling nabuhay. Ang mga kalamnan sa kanyang binti ay nanigas, ang kanyang balakang ay dahan-dahang umikot, ang kanyang kanang kamay ay itinaas hanggang sa antas ng kanyang panga, handang sumuntok. Walang pag-aalinlangan. Walang paghinto. Tanging likas na ugali na hinasa sa totoong larangan ng digmaan, malayo sa mga kalsada ng lungsod na puno ng pagkukunwari. At sa isang maliit na talon, sumugod siya pasulong, mabilis, tahimik, nakamamatay, tulad ng isang anino na sa wakas ay piniling magsalita. Ang kanyang unang kilos ay hindi para pumatay, kundi para magpatigil. Ang kanyang kamao ay tumama ng eksakto sa panga ng pinakamalapit na pulis, ang matabang lalaki na kanina pa mapanlin lang na nakangiti. Ang suntok ay hindi sobrang lakas, ngunit tumpak. Ang buto ng panga ay lumihis, ang lieg ay pumilipit, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang tunog, tulad ng isang papet na pinutulan ng tali. Hindi na siya tiningnan ni Alina. Lumipat na siya. Nahuli ng kanyang mga mata ang nagpapanik na kilos ng ikalawang pulis na nagsisimulang abutin ang kanyang batuta. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa hawakan, isang paikot na sipa mula kay Alina ang tumama sa gilid ng kanyang leeg. Mabilis, malinis, walang palamuti. Gumulong ang katawan nito sa bangketa, umuungol, hawak ang leeg, ang bibig ay nakabuka ng walang boses. Sa loob ng wala pang 10 segundo, 2 pulis na ang nakahandusay. At ang iba, na kanina ay nakatayo na parang mga hari ng kalsada, ay umatras. Nanlaki ang kanilang mga mata, nakabuka ang bibig, na para bang ngayon lang nila napagtanto na ang magandang babae sa harap nila ay hindi biktima. Siya ay isang bagyo. At ang bagyo ay nagsisimula pa lamang humihit. Ang ikatlong kamao ni Alina ay tumama na parang isang bala na hindi kailanman sumasablay, tumama sa tiyan ng ikatlong pulis na kakakumpas pa lamang ng kamay para sumugod. Ang hangin ay lumabas mula sa kanyang mga baga sa isang malakas na singhal. Pagkatapos, yumuko ang kanyang katawan at bumagsak sa kanyang mga tuhod, tulad ng isang punong pinutulan ng mga ugat. Hindi siya binigyan ni Alina ng pagkakataong tumayo. Sa isang mabilis na pag-ikot ng baywang, hinawakan niya ang pulso ng pulis, pinilipit ito sa likuran, at idiniin ang kanyang siko sa likod nito hanggang sa marinig ang isang mahinang kiklik, hindi binali, pinilay lamang. Umuwol ang lalaki, ang mukha ay nakadikit sa aspalto, hindi makagalaw. Binitawan siya ni Alina at humarap na sa susunod na target. Walang emosyon sa kanyang mukha, walang sigaw ng tagumpay, tanging ang katahimikan ng isang sundalong tinatapos ang isang tungkulin na hindi dapat napunta sa kanyang mga kamay. Sinubukan ng ika-4 na pulis na sumugod mula sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nagtangkang sakalin si Alina. Ngunit masyadong mabagal ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kilos ay magaspang, puno ng pagnanasa, hindi disiplina. Bahagya lamang yumuko si Alina at nagpakawala ng isang maikling sipa sa loob ng tuhod ng kalaban.
Narinig ang pagkaputol ng litid, nawala ang kanyang balanse, at ang katawan nito ay bumagsak patagilid sa kanal, sumisigaw sa sakit. Hindi lumingon si Alina. Alam niyang sa likuran niya, may dalawa pang nakatayo. Ang isa ay naglabas na ng batuta. Ang isa naman ay may hawak na plastic tie, marahil umaasang matatalian siya. Ngunit hindi nila alam, sa bawat segundong ginugol nila sa takot, na mapana ni Alina ang bawat kahinaan nila. Sa isang kilos na halos hindi nakikita, nasa gilid na siya ng ikalimang pulis, hinawakan ang pulso na may hawak na batuta, binali ito sa direksyong hindi dapat, hindi hanggang sa maputol, ngunit sapat para mabitawan niya ito at sumigaw. Sa loob ng ilang segundo, 5 na ang nakahandusay. Isa na lamang ang nakatayo at ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sindak na kanyang nasaksihan. Ang ika-6 na pulis, ang pinakabata sa kanila, ay nanigas na parang isang estatwa na nakalimutan kung paano gumalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hinihingal, ang mga mata ay nanlalaki habang pinapalipat-lipat ang tingin sa pagitan ng mga kasamahang nakahandusay at sa figura ni Alina na nakatayo sa gitna ng usok at katahimikan. Hindi siya sumubok na sumugod, hindi tumakbo. Nakatayo lamang siya, na parang naghihintay ng parusang nararapat sa kanya. Ngunit hindi siya binigyan ni Alina ng oras para mag-isip. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ng lalaki, pinilipit ito sa likuran, at idiniin ang kanyang tuhod sa likod nito hanggang sa ito'y bumagsak ng padapa. Ang kanyang mukha ay sumubsob sa aspalto, ang kanyang bibig ay napuno ng alikabok. Sumuko ang kanyang mga kamay, hindi lumaban, itinaas lamang ang mga daliri bilang senyas, huwag na pong sumuntok. Inalis ni Alina ang diin, ngunit hindi umatras. Tumayo siya sa ibabaw nito. Ang kanyang paghinga ay bumalik na sa normal, na para bang ang lahat ng kaguluhan ay isang magaang ehersisyo lamang sa umaga. Ang kanyang katawan ay hindi gaanong pinagpawisan, hindi sumisikip ang kanyang dibdib. Tanging ang kanyang mga mata ang nananatiling malamig at matalas, puno ng babala. Sa kanyang paligid, ang kalsadang dating maingay ay naging isang patay na katahimikan. Walang tunog ng motor, walang busina, tanging ang sitsit ng maliit na apoy na sinusunog pa rin ang natitirang bahagi ni Rosie, at ang mga daing ng sakit mula sa 6 na katawang nakakalat na parang mga barahang itinapon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang kumilos. Mayroong tumakbo palayo. Mayroong nagtago sa likod ng isang karinderya. Mayroon ding sa wakas ay naglakas loob na itaas ang kanilang mga telepono, nanginginig ang mga daliri habang pinipindot ang record button. Ngunit walang nagsalita. Walang sumigaw ng suporta. Walang tumulong kay Alina, ngunit wala ring sumisi sa kanya. Alam nilang lahat na hindi ito isang ordinaryong away. Ito ay isang parusang matagal nang dapat igawad. At si Alina, sa kanyang navy blue na bestida na bahagyang nagusot at ang kanyang asul na buhok na sumasayaw pa rin sa hangin, ay hindi na isang biktima. Siya ay isang simbolo na ang katapangan ay hindi laging dala ng uniforme, at ang hustisya, minsan, ay kailangang kamtin gamit ang sariling mga kamay. Sa gitna ng tahimik na kalsada, habang pinipili ng lahat na manahimik, isa sa mga nakahandusay na pulis, ang pinakamataba, na siyang unang tumingin kay Alina na parang isang biktima, ay biglang sinubukang abutin ang isang bagay mula sa likod ng kanyang baywang. Nanginginig ang kanyang kilos, puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa masamang balak. Agad na nahuli ni Alina ang kilos na iyon. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at sinipa ang pulso ng lalaki bago pa man niya mahugot ang isang baril, peking baril, o marahil tunay, na nakatago sa likod ng kanyang sinturon. Tumilapon ang baril sa kalsada, gumulong patungo sa kanal at huminto sa tabi ng susi ng kanyang motor na nakababad na sa putik. Sumigaw ang lalaki, hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam niyang nawala na ang kanyang huling sandata. Hindi lamang isang sandatang metal, kundi pati na rin ang sandata ng kapangyarihan na matagal na niyang inaasahan. Tumayo si Alina sa ibabaw niya, ang kanyang paa ay eksaktong nasa likod ng lalaki, diniinan ng sapat para hindi na ito magtangkang gumalaw. Nanatiling kalmado ang kanyang paghinga, ang kanyang mukha ay hindi nakangiti, hindi nasisiyahan, hindi galit, matigas lamang tulad ng isang lapida na nagmamarka sa katapusan ng isang maliit na paniniil sa kalsadang ito. Sa di kalayuan, nagsimulang marinig ang mga sirena, una ay mahina, pagkatapos ay papalakas.
Ang mga kumikislap na ilaw na kulay asul at pula ay sumasalamin sa mga natuyong tubig ulan sa kalsada, nagpapalitan na parang tibok ng puso ng lungsod na sa wakas ay nagising mula sa isang masamang panaginip. Hindi lumingon si Alina, hindi tumakas, hindi nagtago. Nakatayo lamang siya sa gitna ng usok na nagmumula pa rin sa kanyang motor. Sa pagitan ng mga katawang umuungol, ang kanyang asul na buhok ay tinatanglawan na ngayon ng mga ilaw pang emergency. Ang mga taong kanina'y tahimik ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay naglakas loob na lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang kanilang mga mata ay hindi na nakayuko, kundi nakatingin kay Alina ng maihalong pagkamangha, takot at paggalang. Huminto ang unang patrol car. Bumukas ang pinto at isang opisyal ang bumaba, maayos ang kanyang uniforme, malinaw ang kanyang ranggo, seryoso ang kanyang mukha. Ngunit nang mahagip ng kanyang mga mata ang figura ni Alina, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, napigil ang kanyang hininga, at sa isang iglap, nakilala niya ang tindig, ang tingin, at ang katahimikan na tanging pag-aari ng mga dumaan sa totoong labanan. Hindi sa kalsada, kundi sa digmaan. Walang pag-aalinlangan, itinayo niya ang kanyang katawan at nagbigay ng isang saludo, isang salutong militar, taos puso, puno ng paggalang at may bahid ng pagsisisi. Hindi nagsalita ang opisyal. Nakatayo lamang siya ng tuwid, ang mga kamay ay nasa tagiliran, ang mga mata ay hindi inaalis kay Alina. Sa likuran niya, 4 pang pulis ang bumaba mula sa sasakyan, ay hawak na armas, ngunit hindi nakatutok. Nanatili lamang silang nakatayo, naninigas, nakatingin sa isang tanawing hindi nila kailanman inakala. Isang magandang babae na nakasuot ng bestida, may asul na buhok na sumasayaw sa hangin, nakatayo sa gitna ng 6 na pulis na nakahandusay na parang mga sirang manika, sa paligid ng usok ng isang nasusunog na motor. Walang dugo, walang malaking gulo, tanging isang katahimikan na masyadong mabigat para baliwalain. Dahan-dahang tumango ang opisyal, na parang kinukumpirma ang isang bagay na matagal na niyang narinig mula sa mga lihim na ulat, ngunit hindi kailanman naniwala. Pagkatapos, nang hindi nag-uutos ng pag-aresto, lumakad siya papalapit kay Alina. Maingat ang kanyang mga hakbang, na parang lumalapit sa isang taong maaaring sumabog anumang oras. Sa harap niya, huminto siya. Hindi nagtanong, hindi nanisi. Itinaas lamang ang kamay at sinabi sa isang boses na halos hindi marinig dahil sa kaba, "Kapitan." Alina Santos. Hindi sumagot si Alina, hindi tumango. Tumingin lamang siya pababa, sa mga natirang abo ng kanyang kulay rosas na motor na ngayon ay isa na lamang itim na balangkas. Ngunit sa kanyang katahimikan, alam niyang nabunyag na siya. Ang kanyang pagkatao ay nalantad na at hindi niya ito pinagsisisihan. Dahil hindi siya lumaban para sa kanyang sarili. Lumaban siya para sa lahat ng nanahimik, lahat ng natakot, lahat ng napilitang magbayad para sa isang buhay na hindi dapat ibinebenta. At nang banggitin ng opisyal ang kanyang pangalan, Kapitan Alina, lahat ng mga pulis na kararating lang, lahat ng mga taong nakatayo sa malayo, lahat ng kanina inakapikit ay natahimik. Walang gumagalaw, walang humihinga. Tanging ang apoy na bumubulong pa rin at ang hangin na nagdadala ng pangalang iyon sa bawat sulok ng kalsada, Kapitan Alina Santos. Scout Ranger. At ang mga nakarinig na ng pangalang iyon, mula sa mga kagubatan, mula sa mga larangan ng digmaan, mula sa mga ulat militar na hindi kailanman inilathala, ay alam na hindi na ito tungkol sa isang checkpoint. Ito ay isang paghukom. At siya ang hukom. Nanatili si Alina sa gitna ng kalsada, hindi sumasagot. Tila ang pangalang binanggit ay hindi sa kanya, o marahil matagal na niyang iniwan. Ngunit hindi nagsisinungaling ang kanyang katawan. Ang kanyang tuwid na tindig, ang kanyang matatag na paghinga, at ang paraan ng kanyang pag-scan sa paligid, lahat iyon ay isang lengguwahe na naunawaan lamang ng mga nasa iisang larangan. Lumunok ang opisyal. Alam niya ang reputasyon ng mga Scout Ranger. Hindi ito binuo sa magaang pagsasanay, kundi sa sakripisyo, disiplina, at mga desisyong hindi mababago. At ang babae sa kanyang harapan ay hindi lamang isang miyembro. Siya ay isa sa iilang babae na nakapasok sa pinakaloob ng elitistang puwersang iyon. Hindi pa niya ito nakita ng personal, ngunit nabasa na niya ang mga ulat, Kapitan Alina Santos, mga misyon sa ibang bansa, pagharap sa mga terorista, pagliligtas ng mga bihag. Lahat ay natapos sa katahimikan.
At ngayon, sa gitna ng maruming kalsadang ito, nakikita niya ito, walang armas, walang uniforme, tanging isang bestida at asul na buhok. Lumingon ang opisyal sa mga nakahandusay na pulis. Namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ipinataas niya ang kanyang kamay, nagbigay ng isang matatag na senyas sa kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, tumakbo ang 4 na pulis at hinila ang mga katawan isa-isa, na parang mga sako ng basura. Walang awa. Tinalian sila ng plastic ties na karaniwang ginagamit sa mga mapanganib na bilanggo at marahas na itinulak sa loob ng sasakyan. Ang isa sa kanila, ang pinakabata, ay sumubok na magmakaawa, ngunit walang nakinig. Bumalik ang tingin ng opisyal kay Alina at muling sumaludo, mas malalim at mas matagal. Sa kanyang mga mata, may pagsisising hindi masabi sa salita, paumanhin po sa nangyari. Patawad at nadungisan ang unipormeng ito. At bagamat hindi sumagot si Alina, tinanggap niya ang saludo, hindi bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan, kundi bilang paalala na may natitira pang karangalan sa likod ng tsapa. Hindi na nagsalita pa ang opisyal. Sinenyasan na lang niya ang kanyang mga tauhan na isecure ang lugar, tiyaking walang ebidensyang mawawala, kasama na ang susi ng motor sa kanal at ang natirang gasolina. Nanatili si Alina, nakatingin sa abo ng kanyang motor. Ang ilaw ng patrol car ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa kanyang matigas na panga at mga matang bumalik na sa pagiging kalmado. Hindi siya nakaramdam ng panalo o ginhawa. Tanging isang mabigat na katahimikan, kasimbigat ng responsibilidad na lagi niyang dala. Sa kanyang paligid, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Isang matandang lola ang nagsabi, siya si Kapitan Alina. Siya yung nagligtas sa baryo namin sa hangganan. Isang teenager ang nagre-record mula sa malayo, nagniningning ang mga mata, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil nakita niyang may mukha pa rin ang hustisya. Ilang minuto pa, dumating ang 2 sasakyan mula sa Military Police at Internal Affairs Service. Hindi sila dumating para manghuli, kundi para mag-imbestiga. Ang opisyal na unang dumating ay agad na nagbigay ng ulat, tinawag ang pangalan ng 6 na pulis isa-isa, at nag-utos na dalhin sila sa special detention. Sa wakas, gumalaw si Alina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang itim na helmet mula sa bangketa, pinunasan ito ng dulo ng kanyang bestida, at inilagay sa ibabaw ng sunog na balangkas ng kanyang motor. Hindi siya umiyak, hindi nagsalita. Ngunit ang kilos na iyon ay sapat na para maintindihan ng lahat na hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng pananagutan. At habang umaalis ang sasakyan ng mga bilanggo, hindi lumingon si Alina. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, ang kanyang asul na buhok ay hinahaplos ng hangin ng gabi, isang sundalong bumalik sa katahimikan matapos sandaling yumanig ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Kumalat na parang apoy ang video na kuha ng mga mamamayan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mukha ni Alina, kasama ang kanyang asul na buhok at navy blue na bestida, ay naging bagong simbolo sa social media. Hindi dahil sa kanyang karahasan, kundi dahil sa kanyang katapangan na labanan ang isang sistemang matagal nang itinuturing na hindi nagagalaw. Lumabas ang mga headline, Scout Ranger, nilabanan ang mga Cotton Cop. Ang babaeng asul na buhok na sumira sa Peking checkpoint. Hustisya, dumating ng walang uniporme. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang binasa ni Alina. Hindi niya pinanood ang kanyang video, hindi nagkomento, hindi lumabas sa telebisyon. Umuwi lamang siya sa kanyang maliit na bahay, nilinis ang alikabok sa kanyang mga paa, at umupo sa beranda habang nakatingin sa langit. Para sa kanya, hindi iyon isang tagumpay, iyon ay isang obligasyong naantala. At ngayon, tapos na ang tungkuling iyon. Pansamantala. Mabilis na kumilos ang PPS at ang DI. Sa loob ng 24 oras, isang joint team ang nagsagawa ng investigasyon, kinapanayam ang mga saksi, at sinuyod ang daloy ng pera mula sa Peking checkpoint patungo sa mga personal na account ng 6 na pulis. Walang kompromiso, walang proteksyon. Lahat ng iligal na transaksyon ay nakalista sa isang maliit na kwaderno na natagpuan sa mesa. Ito ang naging susi para buksan ang isang mas malawak na investigasyon na umabot hanggang sa kanilang mga superior. Sa gitna ng lahat, ang pangalan ni Alina ay lumabas sa isang classified report bilang key ang nagsiwalat ng iligal na gawain sa pamamagitan ng proporsyonal na pagtatanggol sa sarili. Walang parusa para sa kanya.
Sa halip, isang tala, ang kanyang kilos ay nagligtas sa integridad ng institusyon. Sa kampo ng mga Scout Ranger, isang matandang general ang tumingin sa isang lumang larawan ni Alina at sinabi sa kanyang aide, bigyan ninyo siya ng bagong motor. At siguruhin ninyong wala nang maglalakas loob na galawin siya ulit. Opisyal na kinumpirma ang pagkakakilanlan ni Alina sa pamamagitan ng internal channels, Kapitan Alina Santos, isang miyembro ng Scout Rangers na kasalukuyang naka-medical leave matapos makumpleto ang isang classified na misyon sa Mindanao kung saan pinamunuan niya ang pagliligtas ng mga bihag. Malinis ang kanyang record, nagniningning ang kanyang mga nagawa. Lahat ng kanyang mga naging superior ay nagbigay ng iisang testimonya, hindi siya umaatake ng walang dahilan. Ngunit kapag umatake siya, ito ay dahil naubusan na ng tagapagpatupad ng batas ang mundo. Nananatiling tikom ang bibig ni Alina sa media. Nang subukan siyang kapanayamin ng mga reporter, dahan-dahan lamang niyang isinara ang pinto. Hindi niya nais maging simbolo o viral hero. Para sa kanya, ang katapangan ay hindi ipinagyayabang, kundi ginagawa ng tahimik. At nang dumating ang isang opisyal na sulat mula sa Camp Crame na humihiling ng kanyang testimonya, pumirma lamang siya. Alam niyang hindi kailangan ng hustisya ang kanyang malakas na boses, sapat na ang kanyang matatag na pananahimik at ang kanyang presensya na hindi maaaring baliwalain. Ginanap ang paglilitis sa isang saradong silid. Walang media, walang manonood. Nandoon lamang ang mga hukom, mga kinatawa ng Afi at Lee, at si Alina, na dumating ng mag-isa. Nakaupo siya sa upuan ng saksi, tuwid ang likod, ang mga mata ay nakatuon sa hukom. Walang bakas ng tagumpay o galit, tanging isang katahimikan na nagpabigat sa buong silid. Sa harap niya, inilatag niya ang mga ebidensyang siya mismo ang kumalap, mga video mula sa mga mamamayan, mga litrato ng kanyang motor bago at pagkatapos sunugin. Binaliktad ng hukom ang mga dokumento, nanginginig ang mga kamay, hindi sa takot kundi sa hiya. Hindi gaanong nagsalita si Alina. Nang tanungin kung nagsisisi siya, sumagot siya, nagsisisi po ako dahil kinailangan pang masunog ang motor ko para ipaalala sa kanila na ang uniforme ay hindi balabal para sa kawalang hiyaan. Hindi na isulat ang pangusap na iyon sa opisyal na transcript, ngunit nakaukit ito sa alaala ng lahat ng naroroon. Sa ikatlong araw, bumalik si Alina para pakinggan ang hatol. Naupo siya sa likuran, ngunit alam ng lahat ang kanyang presensya. Ibinaba ang hatol. Ang 6 na pulis ay tinanggal sa serbisyo ng walang anumang benepisyo. Hinatulan sila ng 5 taong pagkakakulong para sa mga kasong pananakit, pangingikil at panununog. Inutusan din silang magbayad ng danyos na katumbas ng 3 beses na halaga ng motor ni Alina. Walang apela, walang kompromiso. Nang matapos ang pagbasa, isa sa mga pulis ang umiyak at humingi ng tawad kay Alina. Hindi siya sumagot. Tumayo lamang siya, kinuha ang kanyang bag at lumabas. Ilang araw matapos ang hatol, isang bagong motor ang dumating sa harap ng bahay ni Alina, inihatid ng 2 mataas na opisyal. Katulad ito ng luma, ngunit kulay itim na ngayon. Sa kanang manibela ay may nakaukit na maliit na plaka, para kay Kapitan Alina, nang may paggalang at pagsisisi. Tinanggap niya ito. Sa gabing iyon, nilinis niya ang motor, hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ay isang bagong simbolo. Hindi ng galit, kundi ng pag-asa na ang mga lansangan ay hindi patuluyang patay. Mula noon, tuwing hapon, muling nagmamaneho si Alina pauwi. Suot pa rin niya ang kanyang navy blue na bestida, ang kanyang asul na buhok ay sumasayaw pa rin sa hangin. Ngunit may nagbago sa mga kalsada. Ang mga motorista ay nagbibigay daan sa kanya. Ang mga pulis trapiko ay yumuyuko kapag siya ay dumadaan. Ang dating pwesto ng checkpoint ay isa na ngayong maliit na hardin na may estatwa ng isang kalapati. Walang nang madilim na checkpoint, walang nang bulungan ng pera. At nang may isang batang nagtanong sa kanyang ina, sino po siya? Nay, sumagot ang ina, siya ang nagpapaalala sa atin na ang katapangan ay hindi kailanman namamatay. Hindi ito narinig ni Alina. Patuloy lamang siyang nagpatakbo, nakatingin sa daan sa unahan. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang paghinga ay matatag, isang sundalong bumalik sa